Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang banal na hapunan. Ngayon naman ay nasa ika-17 paniniwala na tayo. Ang spiritual gifts and ministries o espiritual na mga kaloob at ministeryo. May tanong ako sa inyo. Naisip niyo na ba kung bakit magkakaiba tayo ng talento? Bakit may mga taong mahusay magsalita, habang ang iba naman ay mahusay makinig? May mga taong mahusay magturo, samantalang ang iba ay mahusay mag-encourage, tumulong o mamuno. Tagkataon lang ba ang lahat ng ito? Ayon sa Biblia, hindi. Ang bawat kakayahan at espiritual na kaloob na mayroon tayo ay ibinigay ng Diyos para gamitin sa kanyang gawain. Sabi sa 1 Corinthians 12:4-6, may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. At may iba't ibang mga ministeryo, ngunit iisa ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang ating mga kaloob. Ngunit lahat ng ito ay galing sa Diyos at may mahalagang layunin. Para mas maunawaan natin ito, gusto kong ibahagi ang isang totoong kwento. May isang misyonaryang babae na nagngangalang Gladys Aylward. Hindi siya mayaman, hindi siya tanyag, hindi rin siya mukhang bayani sa paningin ng marami. Ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga. Isang pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Isang araw, may dumating na mansahero na humihingal at may dalang agarang utos mula sa gobyerno. May kaguluhan daw sa isang bilangguan. Nag-aaway-away ang mga bilanggo at pinapatay ang isa't isa. Nagtaka si Gladys. Bakit ako? Tanong niya. Bakit hindi mga sundalo ang tawagin ninyo? Ngunit sabi ng mga opisyal, ikaw ang nagsasabi na may buhay na Diyos na nasa iyo. Kung totoo iyon, baka ikaw lang ang makakatulong. Sa totoo lang, natakot si Gladys. Pero sa halip na umatras, nanalangin siya. At pagkatapos manalangin, pumasok siya sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng bilangguan ay may isang lalaki may hawak na dugoang palakol. Ngunit buong tapang niyang sinabi, ibigay mo sa akin ang palakol. At sa hindi maipaliwanag na paraan, ibinigay ng lalaki ang palakol. Unti-unting humupa ang kaguluhan. Nagkaroon ng kaayusan at maraming buhay ang nailigtas. Hindi dahil malakas si Gladys. Hindi dahil espesyal siya. Kundi dahil ginamit siya ng Diyos. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga kaloob upang maging sikat tayo. Ibinibigay niya ang mga ito upang makapaglingkod tayo. Ganito rin ang mga alagad ni Jesus. Napansin ba ninyo na hindi pare-pareho ang kanilang personalidad? Si Pedro ay matapang at palasalita. Si Juan ay kilala sa pagiging mapagmahal. Si Tomas ay mapagtanong. Si Andres ay madalas nasa likod ng eksena, ngunit siya ang nagdadala ng mga tao kay Jesus. Magkakaiba sila, pero ginamit silang lahat ng Diyos. Ganito rin tayo ngayon. May mga taong tinawag upang mangaral. May mga taong tinawag upang magturo. May mga taong may kaloob sa musika. May mga taong mahusay mag-organize. May mga taong may pusong tumulong sa nangangailangan. May mga taong marunong makinig at magbigay ng lakas ng loob. At alam niyo ba? Lahat ng mga kaloob na ito ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Sabi sa Romans 12:6, yamang mayroon tayong iba't ibang kaloob ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Walang maliit na kaloob sa gawain ng Diyos.
Hindi kailangang nasa harap ka ng maraming tao upang maging mahalaga. Minsan, ang pinakamalaking impluensya ay nanggagaling sa mga taong tahimik na naglilingkod. Ang isang taong nananalangin para sa iba. Ang isang taong nagbibigay ng pag-asa sa nalulungkot. Ang isang taong tumutulong kahit walang nakakakita. Lahat ng ito ay ministeryo. Ngayon, bakit tayo binibigyan ng Diyos ng spiritual gifts? Sabi sa Ephesians 4:11-12. Ibinigay niya ang mga kaloob upang ihanda ang mga mananampalataya para sa paglilingkod at upang mapalago ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi lang para sa ating sarili ang mga kaloob. Hindi ito para ipagmalaki. Hindi ito para magpasikat. Ito ay para makatulong sa iba at maipakilala si Jesus. Kaya marahil ang tanong ngayon ay, ano kaya ang spiritual na kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos? Maaring hindi mo pa ito lubos na nakikita. Pero habang lumalapit ka kay Jesus, habang naglilingkod ka, at habang ginagamit mo ang mga kakayahang ibinigay niya sa iyo, mas malinaw mong matutuklasan ang layunin niya para sa iyong buhay. Mga kaibigan, huwag mong isipin na wala kang maiaambag sa gawain ng Diyos. Huwag mong sabihin na masyado kang ordinaryo. Dahil karamihan sa mga taong ginamit ng Diyos sa Biblia ay ordinaryong tao rin. Ngunit nang ilagay nila ang kanilang buhay sa kamay ng Diyos, gumawa siya ng mga pambihirang bagay sa pamamagitan nila. Maaring hindi ka tinawag upang mangaral sa harap ng libo-libong tao. Ngunit maaaring tinawag ka upang baguhin ang buhay ng isang tao. At minsan, sapat na iyon upang baguhin ang mundo. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa ating pag-aaral ngayon, ito ay ito. Binigyan ka ng Diyos ng mga kaloob, hindi para itago, kundi para gamitin. Hindi para sa sariling kaluwalhatian, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. At kapag ginamit natin ang ating mga kaloob para kay Jesus, mas maraming tao ang makakakilala sa Kanya. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Min na nagpapaalala. Maraming bagay na kaloob ang Panginoon sa atin, pero nasa atin pa rin kung gagamitin natin ito sa Kanya at sa kapakanan ng iba. God bless us all.